Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po ang pinakabagong update tungkol sa minomonitor nating bagyong Verbena at sa LPA na maaaring maging bagyo. Kapag naging ganap na bagyo ito, tatawagin po itong bagyong Wilma sa lokal na pangalan. Sa kasalukuyan, ang bagyong Wilma ay patuloy na nag-intensify o paglakas at kapansin-pansin ang lawak ng sakop nito pati na rin ang hangin na humihila mula sa easterlies o mainit na temperatura na nagmumula sa Pacific Ocean. Ito ay mga puwersa na nagsusustento sa paglakas ng bagyo. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa ating bansa, ngunit inaasahan na sa mga susunod na araw ay magiging alerto at handa na tayo dahil malapit na itong lumapit sa kalupaan, lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Bago pa man ito tumawid sa ating teritoryo, posible na itong maging ganap na bagyo. Ayon sa aming monitoring, ang bagyong Wilma ay nakatakdang tumawid o maglandfall sa bansa sa mga darating na araw, partikular na sa December 4 at 5 na mas lalong magpapalapit sa kalupaan. Base sa aming pagtaya, habang papalapit ang bagyo sa silangang bahagi ng Visayas, ito ay magpapalakas ng weather system, kabilang na ang hanging amihan at shear line. Ito ay magdadala ng mas malakas na hangin at pag-ulan sa maraming lugar. Kabilang dito ang Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte, Masbate, Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines, at mga Karatig Pook. Sa paglandfall nito, inaasahang magiging pinakamalakas ang hangin na may dalang malawakang pag-ulan at pabugso-bagsong hangin. Kaya't lubos po nating pinaghahandaan ang ating mga kababayan sa posibleng epekto nito sa ating lugar. Mahalaga pong maging proactive at maghanda habang may oras pa upang mapanatili ang kaligtasan at maiwasan ang anumang sakuna. Iminumungkahi na ihanda na ang mga kagamitan at mga pangunahing pangangailangan para sa oras ng kalamidad. Samantala, ang bagyong Verbena ay nananatili pa rin sa kanluran ng ating bansa, nasa 450 km north-northwest ng Kalayaan, Palawan. Taglay pa rin ito ang lakas na hangin na umaabot sa 85 km per hour at may pagbugso na hanggang 105 km per hour habang kumikilos ng mabagal paakyat pa kanluran. Iyan po ang pinakabagong update sa panahon sa ating bansa. Para sa karagdagang impormasyon, pakinggan po ang ulat ng ating kasamahan na magbibigay ng panibagong ulat ngayong araw. Ingat po tayong lahat, manatiling updated sa mga balita at God bless po sa ating lahat. Narito ang latest weather update. Base sa latest satellite image, tatlong weather system ang kasalukuyan nagdadala ng mga kaulapan at pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Una na po rito itong northeast monsoon o yung hanging hamian na nagdadala ng kaulapan at may hihinang pag-ulan, particularly dito sa may extreme northern Luzon, habang itong easterlies naman o yung hangin na galing sa dagat Pasipiko ang nagdadala ng mga pag-ulan at isolated thunderstorms dito sa malaking bahagi ng Luzon, habang itong si Tropical Storm Koto kanina, yung kanyang sentro is namatan north-northwest ng Pag-asa Island, Palawan, na may maximum sustained winds na 185 km per hour at gustiness na umaabot ng 105 km per hour. Kasalukuyan po itong kumikilos northwestward pero mabagal po ang pagkilos nito, kaya itong extension po nitong si Tropical Storm Koto ay patuloy pa rin nagdadala ng mga pag-ulan, particularly sa may Kalayaan Islands, habang sa Palawan, sa Visayas at Mindanao, patuloy pa rin tayong makakaasa ng magandang panahon, ngunit na may mataas na tsansa ng mga isolated rain showers or thunderstorms, lalo na po sa bandang hapon at gabi. Para po sa lagay ng ating panahon, dahil po sa northeast monsoon, patuloy pa rin makakaranas ng mga mahihinang pag-ulan at kaulapan ang Batanes at Babuyan Islands, habang sa malaking bahagi ng Luzon, kasama po ang Metro Manila, ay patuloy pa rin makakaranas ng generally good weather na may mataas na tsansa ng mga isolated rain showers or thunderstorm, lalo na po sa bandang hapon at gabi. Para po sa agwat ng temperatura dito sa Metro Manila, 24 to 33 degrees Celsius, Tagaytay 22 to 30 degrees Celsius, Baguio 18 to 24 degrees Celsius, Lawag 25 to 32 degrees Celsius, dito sa may Tuguegarao 24 to 32 degrees Celsius, at sa may Legazpi 25 to 33 degrees Celsius.
Dahil patuloy pa rin nagdadala ng mga pag-ulan ang extension nitong si Tropical Storm Koto, kaya asahan po dito sa may Kalayaan Islands is patuloy pa rin makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms, habang dito sa natitirang bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao, asahan po natin na generally maganda ang magiging panahon. Ngunit may mataas na tsansa ng mga isolated rain showers or thunderstorms lalo na po sa bandang hapon at gabi. Para po sa lagay ng ating mga karagatan, sa ngayon wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi po ng ating bansa. Ngunit pinag-iingat pa rin po natin ang ating mga kababayang mangingisda at yung may maliliit na sasakyan pandagat, sapagkat dito sa may area ng Palawan ay maaari po silang makaranas ng moderate to rough sea condition na maaari po silang makaranas ng mga pag-alon na pwedeng umabot ng 1.5 hanggang 3.1 meters. Habang dito sa may Northern Luzon, asahan po ang katamtaman na mga pag-alon, habang sa natitirang bahagi ng ating bansa ay makakaranas po ng slight to moderate sea conditions. Para po sa lagay ng ating panahon sa susunod na 3 araw, by Tuesday dito sa Metro Manila, Baguio City at Legazpi, patuloy pa rin iiral ang easterlies, kaya asahan po natin na magiging maganda yung magiging panahon by Tuesday na may mataas na tsansa ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Ngunit pagdating po ng Wednesday at Thursday, dahil inaasahan po na magkakaroon po tayo ng surge ng northeast monsoon, kaya pagdating po ng Wednesday, Thursday sa Metro Manila at Baguio City, asahan po na makakaranas po sila ng mga kaulapan at may hinang pag-ulan dahil po sa epekto ng northeast monsoon, kasama po ang Legazpi pagdating po ng Wednesday. Ngunit pagdating po ng Thursday, kung mapapansin po natin di sa may area po ng Legazpi, dahil po sa patuloy na paglakas ng northeast monsoon ay yung axis ng shear line ay maaari pong makapekto dito sa may area po ng Legazpi, kaya asahan po na by Thursday dito sa may area po ng Bicol region ay maaari po sila makaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Sa malaking bahagi ng Visayas, dahil po sa mga localized thunderstorm, asahan po natin by Tuesday to Thursday ay asahan po natin na maganda ang magiging panahon dito sa malaking bahagi ng Visayas na may mataas na tsansa ng mga isolated rain showers lalo na po sa bandang hapon at gabi. At ganito rin po ang magiging lagay ng panahon dito sa may area po ng Mindanao, particularly sa may Davao City, Cagayan de Oro City at Zamboanga City. Patuloy pa rin iiral ang mga localized thunderstorms lalo na po sa bandang hapon at gabi na magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Dito sa Metro Manila, lulubog ang araw mamayang 5:25 PM at sisikat 6:05 AM.